Alright mga kaibigan, ako isang mainit at ngunit maulap-ulap na araw ng Lunes dito sa Zamboanga City ngayon, kung saan tayo ay nag-broadcast. Sana wag nang magkaroon ng panibagong bagyo o ulan, mga kaibigan, para naman yung Kapaskuhan na inaasahan ng bawat Pilipino ay maging kaaya-aya naman. Wala na nga tayong pera, mahirap na tayo, aba. Pati pa ba naman Pasko, uulanin pa tayo. Pero mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo. Uy, nais nating batiin si mga kaibigan, itong si Congressman JV Estrada, JB Ejercito Estrada. Aba, nabalitaan na natin mga kaibigan, patuloy yung pagtaas ng kanyang survey. At nasa top number 5 na siya, top sa results ng survey. Nako, magandang balita to. Alam niyo mga kaibigan, itong si JB Ejercito Estrada, mga kaibigan, anak to ng ating dating Pangulong Erap Estrada. At siya ngayon ay congressman o representative ng San Juan City. Kailan lamang nung isang araw lamang nasa Maynila tayo. At naikot naman natin yung malaking bahagi ng Maynila at talagang napakaganda na. Pero kapon na po na mga kaibigan, yung mabilis na pag-unlad nitong San Juan City, na kung saan ay ito ang lugar nitong si JB Ejercito Estrada. At maganda yung lugar niya. Alam niyo naman mga kaibigan, itong si Congressman JB Ejercito Estrada talagang masipag. At target nito yung youth, mga kaibigan, yung kinabukasan ng ating bansa, yung kabataan. At yung nakaraang survey sa kanya mga kaibigan ng Social Weather Station at ng Pulse Asia Surveys ay nagpapakita na si Congressman JV Ejercito Estrada ang siyang pinaka malakas, dahil yung nakuha niyang boto, percentage ng mga sinurvey nitong dalawang survey group na to mga kaibigan ay talagang malakas ang dating nitong si JB Ejercito Estrada. At kailan lamang nagkaroon ng survey at lumabas na mula sa pagiging number 8 nitong si JB Ejercito Estrada, mga kaibigan, tumalon to from 8 to 4th place, at nalampasan pa na itong si Gringo Honasan, si Senator Gringo Honasan at si Sani Trillanes, mga kaibigan, in terms of popularity. At maganda anyway. Hindi naman nakakapagtaka mga kaibigan kung bakit napaka-popular nitong si Senator JB Ejercito Estrada, Congressman JB Ejercito Estrada. Pasensya na mga kaibigan, lagi kong nasasabi tuloy na Senator JB Ejercito Estrada. Tumatakbo kasi itong senador, mga kaibigan, itong si JB Ejercito Estrada. At no wonder at hindi naman makakapagtaka mga kaibigan kung sakaling mag number 1 o mag number 2 o mag number 3 senador itong si Congressman JB Ejercito Estrada. Dahil hindi naman biro yung trabahong ibinibigay nitong si JV, mga kaibigan, dahil masipag pero dun sa Pulse Asia Senatorial Preference Survey na ginanap kamakailan lamang, mga kaibigan, ay etong si Congressman JB Ejercito Estrada ay nagtay sila sa pwesto nitong si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, nasa ikatlong pwesto. So yung survey na to, mga kaibigan, sa senatorial preference, ibig sabihin nito, tinanong yung publiko sa mga iboboto ninyong senador, sino ang nais ninyong manalo o nais ninyong magwagi o sino ang nais ninyong maging senador.
Aba, itong si Congressman JB Ejercito, mga kaibigan, number 3. Number 3 siya. Nag-tie sila nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Kita niyo naman, mga kaibigan, At maganda yung dahil kung makikita niyo yung mga previous surveys, mga kaibigan, talagang hindi bumababa itong si Congressman JV Ejercito Estrada dahil tuloy-tuloy yung kanyang pagbulusok, mga kaibigan, pagiging lagi niyang on top. So ibig sabihin nito talagang yung tiwala ng tao, yung tiwala ng publiko, yung tiwala ng kabataan at ng masa, ay talagang nandiyan kay Congressman JB Ejercito Estrada. At sana magtuloy-tuloy ito, mga kaibigan, para magkaroon naman tayo ng isang magaling o dagdag na magaling dyan sa Senado. Dahil malapit na yung halalan, palagay ko by February, mga kaibigan, magsisimula na yung campaign period. At inaasahan na natin na maraming mga politiko ang talagang bubuhos na ng kanilang pangangampanya. Balita natin, marami nang nag-aaral o nagpa-practice ng Gangnam Style. Tignan natin kung ano ang gagawin ng mga politiko sa kanilang pangangampanya. Dahil tignan natin at magandang dahil itong midterm elections, mga kaibigan, mahalaga to. Yung mga senador na hindi nag-function dyan, hindi nagpakita ng kagalingan o walang nagawa, goodbye na kayo. Mabuti sana kung katulad nyo itong si JB Ejercito Estrada. Masipag, walang ginawa kundi ang asikasuhin yung ikabubuti ng bawat isa, ikabubuti ng ating bayan. Kung matatandaan nyo, mga kaibigan, itong Agosto lamang inanunsyo nitong si JV Ejercito Estrada ang kanyang pagkandidato dito sa Senado. At kinonfirma niya to, mga kaibigan, nung bumisita siya rito sa Zamboanga, sa Asia's Latin City at sa Philippine Councilors League Convention sa Zamboanga na ginanap nung Setyembre lamang. Kinonfirm niya to, mga kaibigan. At talagang todo suporta mga Zamboangueños, mga kaibigan. Hindi lamang Zamboanga, buong Western Mindanao. Dahil kung di nyo na itatanong, mga kaibigan, itong Western Mindanao, ang tawag dito Erap County. Erap County ito, mga kaibigan. Dahil dito, kahit hindi nangangampanya, mga kaibigan, itong si Pangulong Erap doon, talagang panalo. Landslide pa. Nung nakarang eleksyon lang, ang kinampanya ng mga politiko rito, sarili lang mga tuta. Naiwan tong si Pangulong Erap at pero tignan nyo, mga nakaraang halalan dito, mga kaibigan, ang kinakandidato rito ng mga local politicians, yung kanilang mga tuta, yung ibang politiko. Pero si Pangulong Erap, nung naging Pangulo siya, mga kaibigan, Zamboanga, landslide, mga kaibigan. At inaasahan din natin na itong si Congressman JB Ejercito Estrada ay mananalo kung magkakaroon ng halalan na. Dahil kilalang kilala si Congressman JB Ejercito Estrada, hindi lamang sa Zamboanga City, kundi maging sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, lalo na sa iba pang bahagi ng Western Mindanao, dyan sa Basilan. Pakagaling. Anyway, so tignan natin. Siya nga pala, mga kaibigan, itong si JB Ejercito Estrada ay nasa partido to ni Vice President Jejomar Binay, yung una. So talagang malakas. Nakita niyo, mga kaibigan, si Vice President Jejomar Binay. At
tignan natin kung paano ang mangyayari dito. Pero ang alam natin malaki ang suporta na tinatanggap nitong si JB Ejercito Estrada. Sana good luck sa kanyang senatorial bid. Pero ano na yan base sa mga surveys, mga kaibigan, nangunguna, laging nasa top. So idaasahan natin na pagdating ng halalan, meron na tayong dagdag na magaling sa Senado in the person of Senator JB Ejercito Estrada. Alam nyo, mga kaibigan, itong si JB, siyempre, di ba, anak natin ito nitong si dating Pangulong Erap. Pero tignan nyo naman, magaling. Meron pang isang magaling dito, mga kaibigan, itong dyan sa Senado, si Manong Johnny. Kilala nyo ba, mga kaibigan? Si Manong Johnny, si Senator Juan Ponce Enrile. Napakagaling yan dahil yung mga nakaraang hearing dyan talagang tinutukan ng hindi lamang ng Pilipinas kundi ng buong mundo kung ano ang kalalabasan. At matagal na, mga kaibigan, matagal ng politiko tong si Manong Johnny, si Senator Juan Ponce Enrile. At marami na siyang legacy na build up. At ngayon yung kanyang magaling na anak, mga kaibigan, matalino, magaling, mapagkumbaba, itong si Congressman Jack Enrile. Nako, ito isa pa rin to, mga kaibigan, isa pa tong nakikita natin na siguradong mananalo dyan sa Senado. Dahil tuloy-tuloy naman tong pamamayagpag nitong si Congressman Jack Enrile ng Cagayan. At magaling to, mga kaibigan, dahil base sa mga informal surveys, nangunguna rin tong si Jack Enrile. Katulad nung kanyang ama, talagang kilala. Ito kasing si Jack Enrile, mga kaibigan, non-conventional ang approach nito. Dahil lang ipinaglalaban nito yung fairness at equity na siyang mahalaga sa bawat isang Pilipino. Pero tignan natin at matagal na ito, mga kaibigan, siguro nasa mga mahigit 10 taon na yatang nasa public service itong si Congressman Jack Enrile. At na-elect siya yata noong sa Kongreso, hindi ako nagkakamali, noong 1998. At nagkaroon siya ng talagang full term, mga kaibigan, 9 consecutive years, from 1998 to 2007. Diyan yan, sa first congressional district, mga kaibigan, ng lalawigan ng Cagayan. At maganda yung laban nitong si Jack Enrile dahil maraming nagawa Alam niyo, mga kaibigan, madaling tandaan yung mga politikong marami ang nagagawa. Kasi pag wala kang nagawa, walang naririnig sa'yo, paano ka naman makaka-expect na mananalo, iboboto ng publiko, naman, mga kaibigan? Kung di nyo na itatanong, itong si Congressman Jack Enrile ang siyang original author ng Batas Kasambahay o yung Magna Carta of Household Helpers. Siya rin yung author nitong antitrust o yung House Bill number 549 na siyang nagbibigay naman ng increase sa personal at additional exemption ng mga taxpayers, individual taxpayers. So marami siyang nagawa at isa rin siya, mga kaibigan, sa mga advocate ng food sovereignty at credit card reform. Nako, marami nagrereklamo sa credit card, mga kaibigan, dahil ang taas ng interest na pinapataw ng mga bangko.
Kaya nga tayo nangungutang through our credit card dahil wala tayong salapi. Pero ito, sinasamantala naman tayo ng bangko. Kaya dahil sa credit card reform ni Congressman Jack Enrile, ay natulungan ang malaking bahagi nitong problemang to na bigyan ng solusyon. At itong si Congressman Jack Enrile, mga kaibigan, kung di ako nagkakamali, miyembro to ng mga komitiba ng 15th Congress Accounts, Agriculture and Food, tsaka sa Appropriation. Gawin din, mga kaibigan, sa Way and Means. Pero nag-iisang anak to, mga kaibigan, kahit na super yaman itong si Congressman Jack Enrile, katulad ng kanyang ama, napaka-media friendly nito. Mapagkumbaba ito, mga kaibigan. Kung makikita niya ito, talagang mistisong-mistiso. Pwede nga itong mag-artista. Kaya lang, ang tanong dyan, kaya ba ng producer yung yung talent fee nitong si Congressman Jack Enrile kung sakaling maging artista siya? Glamour, mga kaibigan. At saka baby face. Si Jack Enrile, mga kaibigan, ay kaisa-isang anak nitong si Senate President Juan Ponce Enrile, at dating ambassador sa Vatican. Yung kanyang ama, yung kanyang ina na si Cristina Castaner Ponce Enrile, dati itong ambassador sa Vatican. At natapos itong si Jack Enrile, mga kaibigan, ang kanyang elementary at high school sa Ateneo de Manila. Blue Eagle. At nagtapos din siya ng Bachelor of Arts sa Christian Heritage College sa California. At meron siyang Presidential Masters in Business Administration, dyan din sa California. Kita niya, mga kaibigan, magaling, At kung di nyo na itatanong, reservist tong si Congressman Jack Enrile ng 4th Philippine Marine Brigade. At siya rin yung founder. Ito, maraming hindi nakakaalam ito, mga kaibigan. Si Congressman Jack Enrile, mga kaibigan, ay siya rin founder ng Philippine Practical Shooting Association. At tumatayong regional director ng International Practical Shooting Competition. Kaya namamayagpag, mga kaibigan, yung mga ating bansa dahil maraming sinasalihan ng mga competition itong mga members ng Philippine Practical Shooting Association. At siyempre, todo ang suporta nitong si Congressman Jack Enrile. At kung di nyo nagtatanong, mga kaibigan, si Congressman Jack Enrile ay kasal kay dating Congresswoman Salvacion Sally Santiago ng Bulacan. At meron silang dalawang anak, isang babae at isang lalaki. Galing na family planning, talagang dalawa. Saktong-sakto. Pero si Congressman Enrile ay may dating dalawang anak din. Sa una niyang naging karelasyon si Chris noong mga nakaraan. At ang alam natin dito itong si Congressman Jack Enrile ay meron ng apo. Ayos, talagang magaling, mga kaibigan. Wala na tayong mahanap at lahat ng magaling nandito na, mga kaibigan, mula sa ama hanggang sa anak. Yan si Congressman Jack Enrile ng Cagayan. Kung matatandaan niyo, mga kaibigan, yung mga anak itong anak ni Erap, ni Pangulong Erap na si JV, magaling, talino, talagang makamasa. Itong anak naman ni Senator Juan Ponce Enrile, magaling, matalino at makamasa. So, tignan natin kung at tumatakbo rin ito, mga kaibigan, si Congressman Jack Enrile sa pagkasenador. Ito, tulad din ni Congressman JV, madadagdagan ng magagaling at matatalino yung ating Senado. So,
So, abangan natin at, suportahan natin mga kaibigan. Itong mga advocacy ni Congressman JB Ejercito Estrada at itong si Congressman Jack Enrile sa kanilang mga advokasya. At siguradong hindi tayo magkakamali dahil subok na matatag, subok na matibay. Parang bangko no? Pero mga kaibigan, sa isang banda at natapos na rin yung bagyong dumaan sa ating bansa. Pero kawawa naman yung mga nasalanta ditong bagyong si Pablo mga kaibigan. Diyan sa yung Compostela Valley tsaka yung lalawigan ng Davao Oriental, yung Davao region. Grabe. Hanggang ngayon mga kaibigan, marami pang kulang diyan sa dalawang lalawigan na yan. Sana marami pang tulong na dadating diyan sa ating mga kababayan. Speaking pala ng Compostela Valley. Alam niyo mga kaibigan, kalat na kalat ngayon sa Facebook yung itong larawan ni Senator Jinggoy Estrada. At nababatikos itong si Senator Jinggoy Estrada dahil yung kumakalat na litrato niya sa Facebook namamahagi siya ng parang bagyata ng mga relief goods parang nakita doon yung pangalan niya at saka yung mukha niya, yung larawan niya. Hindi natin mabatid kung ito ba ay totoo o hindi, pero yung mga komento mga kaibigan sa Facebook medyo hindi maganda dahil parang sinasamantala ng mga politiko mga kaibigan yung pagbibigay ng tulong dyan sa mga nasalanta ng baha dahil siyempre magbibigay ka nga ng tulong, bakit naman kailangan pang nandun yung larawan mo mga kaibigan. Na yung lumabas kasi base to sa yung litratong lumabas mga kaibigan sa Facebook nakalagay doon screen grab. Pag sinabing screen grab, yung larawan nanggaling sa balita. Yung larawan na screen grab na kumakalat kayo sa internet ay galing sa TV Patrol. At nakalagay doon may sa bandang taas New Bataan, Compostela Valley. Tapos doon pinapakitang namimigay ng bag na may kulay orange at yellow. Itong si si Senator Jinggoy Estrada at meron siyang larawan ng kanyang sarili niyang larawan doon sa bag na yun, very prominent sa camera at saka meron pang seal ng Senado. Pati pagbibigay mga kaibigan sa tumatanggap na babae yung litrato nitong si Senador Jinggoy Estrada nakaharap pa sa camera. Hindi lang natin mabatid kung napuna ba ito ng ABS-CBN o kung napuna ba nila pinabayaan lang nila mga kaibigan. Tapos yung kumalat na litrato ni Jinggoy Estrada na namamahagi ng tulong na may mukha niya nilagyan ng caption. Nakalagay sa caption, sinabi ni Jinggoy Estrada, "Ito po, tulong ko sa inyo." Tapos sabi naman nung babaeng tumatanggap, "No choice na tayo, nak, kaya wag ka na maingay." Kasi nagtanong yung batang kasama ng babae, "Bakit may mukha ninyo po?" Ayun ang matindi ron. Tapos ang caption hindi maganda. Mayroon pang isang caption sa baba, "Ilan blank nakitang namamantala sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyong Pablo." Makikita niyo itong larawan mga kaibigan dito sa ang naglabas nito, itong Library of Most Controversial Files. Ayan yung account ng Facebook at meron ng meron ng mga meron ng mga comment mga kaibigan. Sabi nung isa, "Epal." Sabi namang isa,
boto. Tapos sabi pa ng isang nag-comment, laudable gesture, hoping it comes from the heart. Our true motive lies. Unfortunately, no one knows because only God sees the heart. Yan ang problema, mga kaibigan. Yung mga politikang nagpupunta dyan sa Compostela, namimigay ng mga tulong, may mga mukha pa nila. So instead na makakuha sila ng magandang feedback dyan, nababatikos pa sila. So, mga kaibigan, yan ang mga traditional politician. Kita niyo naman, namigay ng tulong. Pero yung bag, ang laki-laki ng mukha. Hindi lang natin mabatid, mga kaibigan, kung ito ba'y totoo, kung ito ba'y na Photoshop. Pero sa nakikita natin sa litrato, puntahan po ninyo yung Library of Most Controversial Files sa Facebook at kayo ang humusga. Pero nagpapasalamat tayo sa ating mga supporters, sa ating mga readers, at sa ating mga advertisers, sponsors, at mga partners dito sa Mindanao Examiner Teleradyo. Meron itong teleradyo, mga kaibigan, ay napapakinggan ng live every 10 o'clock in the morning sa MindanaoExaminer.com at sa livestream.com/Mindanao Examiner. At napapakinggan din ito sa Mindanao Examiner Television Channel 54 sa Zamboanga City, at sa Mindanao Examiner Television Channel 63 sa Kismet Cable at Pagadian City Cable, dyan naman sa Zamboanga del Sur, of course sa Basilan. At kung gusto nyong magpalagay ng mga television ads, ay maaari nyo kaming tawagan, at makikita nyo ang aming numero sa ilalim ng inyong television screen, sa 062-992-5480. At siyempre, bukod sa telebisyon at sa Mindanao Examiner Teleradyo, yung website natin, mga kaibigan, yung MindanaoExaminer.com, umaabot yan ng 2 million hits every month. Ibig sabihin niya, mga kaibigan, 2 milyon ang tumingin, nagbasa ng balita, tumingin ng litrato, nanood ng video sa website ng MindanaoExaminer.com. 2 million hits nung nakaraang Agosto, mga kaibigan. At siyempre, yung ating weekly regional newspaper, yung Mindanao Examiner newspaper, mga kaibigan, isang weekly regional newspaper to na nagsisirculate sa malaking bahagi ng Mindanao. At siyempre, yung ating Mindanao Daily Newspaper, naman, mga kaibigan, araw-araw. At ang ating Business Week Mindanao, sa lahat ng inyong publication, whether sa telebisyon, sa ating mga pahayagan, ang Mindanao Examiner Weekly, ang Mindanao Daily Newspaper, at ang Business Week Mindanao. Pag kailangan nyo ng advertisements, publications, lahat ng uri ng publications sa dyaryo, maaari kayong tumawag sa 062-992-5480 sa lahat ng inyong advertisements. At siyempre, nagpapasalamat kami uli sa inyong lahat, sa mga nagbabasa, bumibisita sa amin araw-araw, nakikinig sa Mindanao Examiner Teleradyo, at ang ating mga sponsors, partners. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy ninyong suporta sa Mindanao Examiner. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong oras. Sagad na tayo sa ngalan ng aming direktor, si Greg Lianya, sa lahat ng buong buo ng Mindanao Examiner. Ito pong muli inyong abang lingkod, Alasinto po lamang, nagsasabing bye-bye.